medyo masama pa din yung panahon. Mukhang hindi tayo pagbibigyan dito. Ulit doon. Pinong-pino. Linaw oh. Good day mga paps, another day, another video, another vlog. So meron na naman tayo pupuntahan ngayon. Nandito tayo ngayon sa Infanta Quezon o yung tinatawag nilang Real Port. Saan nga ba tayo pupunta ngayong araw? Pupuntahan natin ang Patnanungan Island na matatagpuan din dito sa Quezon. So ang Patnanungan is under siya ng Polillo Group of Island. So underrated island na naman ang ating pupuntahan. Samahan nyo kami. Ipapakita ko sa inyo ang ganda ng Patnanungan Island. So let's go. Alipas ang ilang minuto, so dito natin piniling sumakay sa second floor. So alas 10 pa daw ang alis ng Roro dahil nga magpupuno pa ito. Time check, alas 9 na ng umaga. Kaya kailangan natin magantay dito sa taas at kailangan na rin natin sumakay para hindi tayo maunahan ng pwesto. By the way, naiwan ang aming motor sa labas ng port. So nagbayad kami ng 100 pesos para sa parking. 1 day lang po yun. Then additional 100 pesos para sa environmental fee. Another 500 pesos naman para sa pamasahe ng Roro. So hindi pa po kasama ang motor dito. Nakikita nyo, napakaganda ng port dito, nakakapag-relaxing dahil kung makikita nyo, napaka-berde ng kulay ng Sierra Madre at napakalinis ng port nila dito. So let's go! Alright, nakasakay na tayo ng Roro. So nandito tayo ngayon nakapwesto sa second floor. Pwede kayong pumesto dito sa taas as long as nabakante. So kailangan din mapuno itong taas na to para makalis ng barko or ang tinatawag na Roro. So napakaganda ng view dito guys. I-try nyo rin pag sasakay kayo ng Roro dito kayo sa second floor. Makalipas ang ilang minuto, so ayan, umalis na ang Roro. Natatanaw ninyo yung ganda ng dagat dito sa may Infanta Quezon. O ang tinatawag na ito, sakop na ito ng Pacific Ocean. So ayan, kung nakikita nyo, napakadilim ng kalingatan doon sa unahan. So madadaan na natin tong sama ng panahon na to. At for sure, uulan to ng malakas. So let's go, samahan nyo kami sa aming paglalakbay papuntang Patnanungan, Quezon. Kailangan na maganda. Medyo masama pa na. Pinapansin yung mga gamit namin dahil ito. Ayan. Sobrang dilim. Yung dilim ito, namumulap yan. So, uulan na. So, dito ang way natin, babasa mga gamit ha. So, ayun guys, sa part na yun, maliwanag. So, dito sa kapuntang Patnanungan, sobrang dilim. Ayan. Medyo nag-uumpisa na ang ulan. Lalakas na! Papasa na ako! Kaya guys, medyo hindi talaga maganda ang panahon dito. Masama ang punta namin. Time check, alas 11 na ng umaga. So nandito tayo ngayon sa gitna ng dagat. At ayan na, sinasalubong na natin ng ulan at masamang panahon. So ayan, mga kasamahan natin, mga nakakapit na at nakaready ng life vest in case of emergency. Lagi tayong safety first. So ayun mga guys, kung nakikita nyo, napakadilim ng ulap sa likod. Diyan po kami nanggaling at tinagusan po namin yung sama ng panahon na yan. So ito ngayon, kung makikita nyo, yan, medyo maganda na ang panahon ulit ngayon. Pero sa susunod na isla, papuntang Patnanungan, may dadaanan pa tayong isang sama ng panahon. So let's go, samahan nyo kami. Sana maging safe kami hanggang makarating ng Patnanungan. Sabihin natin. Okay na yan, abot na. Tama na, abot na, abot na. 3 hours. 4 hours. 4 hours biyahe natin. Dito na tayo sa... sabi nila 5 hours ang gumali. Patnanungan. 5 hours. Pumalik 5 hours. Sa inyo umalik. Welcome to Patnanungan! Sa port, naglakad lang tayo papuntang Villacarin. So mga 15 minutes Papunta kami ng Villacarin. Tapos ngayon naging biktima ka rin. So ayan na pala sila. Ayan na sila, sa buong bahay pala tayo eh. So ayan, 15 minutes lang po. Pwedeng lakarin.
Madulas. Pwede yan, yung na bloopers. Bloopers pa. Ito po yung rules and regulations nila. So sundin na lang po natin ito para sa ikabubuti ng lahat. Ang Patnanungan ay matatagpuan sa Pacific Coast ng Quezon kasama ng Polillo, Bordillos, Humalig at Panukulan. Isa itong island municipality nakaharap sa Philippine Sea. Kilala sa magagandang beach na may maputing buhangin at malinaw na dagat. May mga lugar para sa snorkeling at diving dahil sa yaman ng dagat at coral reefs. Tahimik at hindi pa gaano komersyal kaya magandang destinasyon para sa mga naghahanap ng relaxing at rustic island vibe. Karamihan sa mga residente ay nabubuhay sa pangingisda at pagsasaka, may simpleng pamumuhay at likas na kagandahang bagay na nakakaakit sa mga backpackers at nature lovers. Dito tayo sa Patnanungan, kila Villa Carin Beach Resort. So yan, Patnanungan guys. Sir, kamusta yung salt tolerance? Maano ba? Ayos, good. Hindi masakit sa mata? Hindi, semi-tabang siya. Semi-tabang oh. Semi-tabang. Grabe dito sa Patnanungan. Pwedeng imulat ang mata. Kung mga gustong pumunta dito, napaka-solid. Worth it yung ginastos nyo. 1,000 sa Roro, back and forth. So dito sa Villa Carin, wala naman silang entrance. So yun nga, magano na lang kayo ng cottage nyo or tent pitching. Ang tent nila is 600 pesos, good for 3 to 4 packs. Then yun na yun, good for 24 hours na yun. So may mga available din sila ditong cottages for 24 hours din. So mag-inquire lang po kayo sa page ng Villa Carin. Napaka-solid dito. Kita nyo dito mga paps, ayan, napakalinaw ng tubig. Hey! Yun oh. Solid oh. Pinong-pino. Walang kabato-bato. Hindi na oh. Grabe dito sa Patnanungan. Ito yung pino yung buhangin oh. Solid dito. Yun oh, sinisid na oh. Grabe mga paps, napakalinaw dito sa Patnanungan. Solid, solid. Dito lang yan sa Villa Carin Beach Resort sa Patnanungan, Quezon. Sa mga gustong pumunta dito, PM nyo lang yung page nila. Nagre-reply naman sila. Mas maganda pag mga weekends is mag-advance booking kayo. 1K yung down payment nila. So mayroon sila ditong transient na worth 1,500 na electric fan, 3,000 mga pag-aircon. Time check, alas 7 na ng gabi, 7 PM na po. So ayan, nag-bonfire na po kami dito. So wala pong babayaran sa pagbo-bonfire dito. Kayo po ang maghahanap ng kahoy nyo, pampagatong or pampalingas nyo para umapo yung inyong bonfire. So nandito tayo ngayon sa room na in-offer ng Villa Carin para sa amin. Good for 6 to 7 packs person po yan. Naka-aircon na rin po siya. So yung mga beddings, kumot, higaan is kasama na po yan dyan for only 3,500 po. After namin matulog, nagpe-prepare na po kami para sa island hopping namin for this morning. Time check, 8 in the morning. Nandito na tayo sa bangka para mag-start na tayo ng island hopping at handa na kaming ipakita ang ganda ng Patnanungan, Quezon, lalo na kung ano meron sa ilalim ng tubig na to. So shoutout kila sir at ma'am na couples na ka-join natin dito sa boat dahil kinulang kami ng 2 tao. So sila na lang po yung nakuha nila sir para mabuno yung bangka para makalis na rin tayo at makapag-start na tayo. So let's go! So kung nakikita nyo dito, pinagbigyan kami ng panahon dahil kahapon masama ang panahon, panay ulan, pero ngayon napakakalmado ng tubig at napakalinaw nito ngayon.
Bukod sa napakalinaw ng tubig nila, makikita nyo rin napakayaman ng laman dagat nila. Kasi ayan o, kitang-kita nyo ang linaw ng dagat at kung anong meron sa ilalim nito, kundi ang mga corals. So sa mga corals na yan, panigurado may mga madadaming isdang nakatira dyan. So napakasolid ng Patnanungan. Maraming salamat dahil hindi nyo pinababayaan ng karagatan na ito at pinanatili nyo safe lagi at malinis. Tara, samahan nyo akong lumangoy at papakita ko sa inyo kung gaano kayaman ang laman dagat ng Patnanungan at kung gaano sila kaalaga sa karagatan na ito. Ayan, kung nakikita nyo, buhay na buhay yung corals at meron silang tinatawag ditong planggana. Yun yung corals na napakalapad, ayan po. So napakaswerte ng Patnanungan na ito dahil meron silang ganitong karagatan at napakalinaw, napakalinis at buhay na buhay ang mga coral reefs dito. So sana continue sa pangangalaga nila dito. Welcome to Minasawa Island! So tara, samahan niyo ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano meron at kung gaano kaganda ang Minasawa Island ng Bordeaux, Quezon. Minasawa Island or kilalang Minasawa Bird Sanctuary ay isang maliit na isla na kilala bilang Bird Sanctuary or Game Refuge ng Department of Environment and Natural Resources or ang tinatawag natin na DENR. Ito ay nasa ilalim ng proteksyon at pinagbabawal ng pangingisda at pangangaso sa gilid. Ang Minasawa ay matatagpuan malapit sa isla ng Patnanungan, Quezon at inaabot ng mga 30 minutes o 30 minuto ang biyahe sa bangka mula Patnanungan Island at papunta sa Minasawa. Ang Patnanungan naman ay bahagi ng munisipalidad ng Bordeaux at isang isla ng Polillo Group of Islands ng Province of Quezon. Minasawa. So ibig sabihin Minasawa na nakalagay sa lugar nito. So ito, according to DENR pala to, Department of Environment and Natural Resources. So yan, may mga rules and guidelines sila pagpapasok kayo dito. Shout out sir. Shout. Kasi let's go out. Okay, doon na tayo sa may asawa. Small house. May nakatira pala dito. Ayun guys, may nakatira pala dito. Yun guys, medyo nakakatakot lang. Puro puno. Nasa ilalim ka ng punuan. Tapos parang may mga sawa. Something sa paligid. Parang may tutuklaw sa'yo anytime, anywhere. Uy, ano to? Ketong. Kumang. Kumang. Oh, umang. Umang iya. Iya, oh. Iya siya. Meron naman. Ayan, umalis na po siya pagkatapos po niya kumaway. Ayan, aalis na siya. Bye bye. Sir, kayo nagbabantay po dito? Ay, si sir ang may ano din pala dito, babantay ng Minasawa. Ayan. May lokal na nagbabantay dito sa lugar para panatilihin ang kalinisan at kapayapaan. So guys, dito sa Minasawa, syempre may nangangalaga dito. So, parang naiwasan ng pag-ihi, pag dumikot saan-saan. So, meron sila dito ang green. Ayan. Meron silang toilet. Toilet dito. Ayan. So, natin. Pwede siyang magamit. Ayan, na-open naman. Ay, kala ko may tao. So, ayan. Pwede kayo dumumi dito sa mga nadudumi sa isla. Yun lang, iwasan din natin ang mga pagtapon-tapon sa mga paligid kasi syempre sa kalikasan din natin. May mga plastic cup, disposable. Although disposable naman siya, pero mas maganda pa natili natin ang kagandahan ng kalikasan, di ba? Ganda. So bawal daw pumasok doon sa pinakaloob. Hanggang dito lang kami sa may bukana dahil restricted nga lang daw. Kung one piece pan kala mo to. Ano to? Oh. Ano to? Ano, deadwood fruit.
Yan yung ano, yung magbibigay sa'yo ng kapangyarihan maging immortal. Tukso. Kainin mo muna. Pag ginahin mo yan, mangyayari sa'yo, hindi ka magiging stretchable, magiging bloated ka for 1 month. Hindi ka matatae. Tapos, hindi rin tatalab sa'yo ang diatabs. So, yung kainin niya. So after natin dito sa Minasawa Island, papunta naman na tayo ng Coco Island. So let's go. Almost 1 hour daw ang biyahe natin. So yun guys, after ng ilang oras yung biyahe natin boss? Isang oras no? Halos 1 hour na biyahe after do sa Minasawa. Dumiretso tayo dito sa Pupok Island. So ito may sandbar. So dito guys, Pupok Island. So dito sa Pupok Island merong sandbar. Tapos ito meron siyang malaking rock formation na may mga puno, parang banana ata siya. Wala kung tawag sa mga puno. So dito tayo ngayon para sulit. Ngayon ang mapping natin dahil napakalingon. Linaw ng tubig guys. Ang pino din ng buhangin no. Solid. Walang tapon dito sa Patnanungan, Pulilio, Bordeos. So sa Kuko, ang nakakasakos na lugar is Pulilio siya. So kanina sa Minasawa, sakot ng Bordeos, at naman Pulilio. So guys, dito tayo sa Kuko. So andito daw yung tambayan ng mga sea snake or tinatawag na walo-walo. So ito guys, pakita ko sa inyo. Say hi to my vlog. Labas ka na. Ito, malaki. Ito ngayon, may malalim. Ay, may mas malaki pa daw. So ayun daw. Ito yung ahas na tulog sa umaga, gising sa gabi. Ayan, napakalaki guys. Nakakatakot. So, ano siya, delikado itong ahas na to kasi venomous siya. So, hindi naman daw siya harmful sa tao as long as na hindi natin sila ginagalaw. Ang dami dito, tulad nila. So, tayo matakot pag nakakita tayo ng ganyan, hindi naman sila nanunuklaw. Or hindi naman sila, yun nga, yung tawag na harmful. Dito sa Cook Island, dito talaga ang bahay ng mga sisig pala talaga. Ngayon, hindi sila masyado nagpapakita kasi nasa pinaka-loob sila. Ito pa, may nakita tayong ilan. Tapos isa sobrang taba pa. So ulit dito sa Pulilio, Bordeos, tsaka Patnanungan pumunta. So kung ako sa inyo, isama nyo sa bucket list nyo ang Pulilio, mas mag-island hopping tayo. Sir, ang pangalan nyo sir? Gino. Ayun, si Sir Gino pala. Ayun, meron siya. Meron po yung pack. May nakita si Sir Gino dito. Iakit siya pang bulag yung game ko ang kanina. Natin siya nakita sa ilalim ng water. So huwag na natin silang bulabugin kasi nananahimik ang buhay nila. Hindi natin kailangan galawin.
So ayun mga paps, meron nakita si sir na nalaglag na sea snake o walwalo sa dagat. So ayan, papakita ko sa inyo na malapitang kung anong itsura niya pag nasa tubig at paano siya lumangoy. Hindi naman daw siya delikado dahil wag lang daw hahawakan or hahabulin or something na para hindi siya maging aggressive, no? So ingat lang tayo lagi. So after natin maglibot-libot dito sa Kukok at makita ang mga snake, ay nandito naman kami para ipakita sa inyo ang aerial view or view sa taas ng Kukok Island. So let's go, samahan nyo kami at siguradong mag-enjoy kayo pag nakita nyo ang view dito. Ang Pulong Kukok or tinatawag din Kukok o sa ilang vlog at tinatawag ay Kukok Shoal or Snake Island ay isang maliit na isla or sandbar sa bahagi ng Polillo Island, kalapit ng bayan ng Burdeos na pasyalan sa Island Hopping Loop kasama ang Pulong Buhangin, Cabalo Sandbar at Minasawa Bird Sanctuary. Tinatawag itong Kukok dahil ang hugis nito ay kahawig ng isang malaking manok. Kukok, kukok! O diba yun yung nagitawag sa kanya. May ilan din tumatawag dito na Snake Island dahil sa napapansin ang mga sea snakes nito sa paligid ng rock formations. Dito ngayon tayo sa Cabalo Island. So sakop pa rin ito ng Polillo. So meron din siyang, ayan, white sand din siya. So, ang dami nga lang, wala siyang bato. Ang meron dito yan, mga patay na coral. Wala siyang bato dito na makikita, kundi puro corals na patay. So, malinaw din yung tubig. And, wala naman nakita. Pakalinaw din ang tubig. Oh. Grabe talaga dito sa Polillo. Quezon lang to guys, hindi nyo na kailangan lumayo pa. So let's go, wag na natin patagalin to. Handa na ba kayo ipakita ko sa inyo ang kagandahan ng Cabalo Island dito sa Polillo, Quezon? Mapa langit, mapa tubig, ipapakita ko sa inyo kung anong meron dito. Let's go!